Yung SONA promises, DG. Alam mo nito, Oh, yeah. amnesty on tax delinquencies, lower income threshold for for income tax, personal income tax, tapos walang minimum corporate income tax for MSMEs. All of that means Exemptions pa. Increasing may exemptions. exemptions pa. All of that means Systems loss. less system loss and VAT. Systems loss Less earnings and for the waiver government. of VAT. Oh, yeah. What do you think, DG? Where will we get our revenues? Yung sinabi na yon, talagang makakatulong yon sa ordinaryong mga tao dahil bababa yung kanilang tax obligation sa gobyerno, maaaring bumaba yung kanilang babayarang kuryente, no? Pero dapat ang sinasabi natin sa ating mga kababayan ay yung walang backlash, no? Kasi oras na ginawa yon, ang unang estimate ni Congressman Miro Kimbo is more than 50 billion. And I think it is even more, no? I think that's just a first approximation, no, ng Kongreso. Suppose umabot ng 100 billion yan o kaya 200 billion. I'm sure a lot of people will take advantage dun sa amnesty, no? Maraming tatamaan pagtaas ng konting ng exemption to about 300,000 per year. Ilan naman ang kumikita ng more than 50,000 a month. So yung pagtaas sa 300,000 a year, marami yung magko-qualify dyan. So, kung halimbawa ay napakalaki ng i-waive ng gobyerno, saan kukunin yun? Eh hindi naman makakapagtaas ng tax on other goods and services. Kaya saan kukuha ang gobyerno ng pambayad at pangpondo doon sa ating fiscal deficit? Uutang na naman tayo. So pag utang natin at kung hindi magkakasya yung uutangin natin, ang magsasuffer dyan, education, economic services, okay? Which means health, okay? At iba't ibang social safety nets. Ang kawawa, yung ding mga tao which in the first place were able to initially benefit from those populist measures. So, sir, I suppose by that you mean that ill-advised yung yung mga panukala ng Pangulo sa SONA, they were more political Populist. than Mukhang populist. walang complete staff work yung announcement na yon, because right after that hindi naman nila na-defend sa yung ganung klase ng proposal, no? Sana mas maging careful ang ating palasyo, ang ating gobyerno sa pag-announce ng iba't ibang klaseng announcement. Kasi ang mga tao umaasa. Maraming mga tao wala ng pag-asa eh. So kapag ikaw ay nagbigay ng mga tinatawag na populist measures, tatanggapin ka agad yun kasi halos wala na silang pag-asa eh. Pagkatapos, at the end of the road, hindi mo rin pala maibibigay. Hindi ka para magdi-deliver. Which brings me yung 20 pesos na bigas. No? Marami ang na-disappoint dyan. Okay? Yung mabilis na pagpoprocess ng mga papeles sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Panahon pa ni Duterte ay pinangako na yon. Ngayon, ganun pa rin. So, kinakailangan pag-aralan muna bago natin i-reject o kaya i-accept ito mga ganitong klase ng mga panukala.